Sa pagpapatuloy, tinuro ng ating bida sa Demon Ape ang kinaroroonan ng bangkay ng Thousand-Eyed Demon, at sinabi niya na kahit patay na ito ay ang naiwan nito na bangkay ay isang malaking kayamanan, at pagkatapos ay inutusan niya ito na kuhanin nito ang laman at ang armor nito, at magagamit niya ito sa paggawa ng pills at armor para sa Demon Ape sa hinaharap. Masaya namang nagpasalamat dito ang Demon Ape, at nagpaalam na kay Tanyon na aalis na siya, at agad na nagmadali ito para mabilis na puntahan ito. Subalit bago pa siya makaalis ay may biglang isang tao na mabilis na patungo sa kanila na naglalabas ng malakas na aura, at nang makita niya ito ay napahinto siya at nabahala na nagtataka kung sino ang tao na ito. At ito pala ay ang hangal na si Wang Futong na pagkatapos maabsorb ang dugo at laman ng Thousand-Eyed Demon ay agad-agad na nagtungo kay Tanyon para patayin ito, at pagdating pa lang nito ay agad na nagyabang ito sa pagsasabi sa ating bida na ang araw na ito ay ang magiging araw ng kamatayan niya. Nagtaka naman ang ating bida nang makita niya ito dahil ang buong pag-aakala niya ay napatay niya na ito, kaya naman tinanong niya na ito kung bakit hindi pa ito tuluyang namatay. Hindi naman ito sinagot ng hangal na ito at sa halip ay pinagtawanan niya lang ito, at mayabang na sinabi nito na ang kapangyarihan na nakuha niya pagkatapos niya makuha ang Blood Demon ay hindi ganoon kaganda, pero mas makabubuti sa kanya kung kukunin niya ang buhay nito. Dagdag niya pa habang naglalabas na ng malakas na killing intent na ang lakas ni Tanyon ngayon ay sobra nang nanghihina, habang ang kanyang lakas naman ay lubhang nadagdagan pagkatapos niya maabsorb ang dugo at laman ng Thousand-Eyed Demon, kaya wala na itong magagawang paraan ngayon para makatakas pa sa kanya. Nagsaad naman ang ating bida dito na talagang sinurpresa siya nito sa mga kakaibang ginagawa nito. Dagdag niya pa na kung hindi lang sana siya nito nakalaban ay maaaring umangat ito sa hinaharap at maging kilalang malakas na martial artist sa buong kontinente dahil sa talento nito sa pagiging tuso. Nasabi din niya habang binibigyan niya na ito ng masamang tingin, na subalit sa kasamaang palad ay kinalaban na siya nito. Mayabang naman na sumagot ang hangal na walang mangyayaring kasamaang palad, dahil kung mapapatay niya na ito ngayon ay matatapos na din ang lahat, at walang kahit sino ang makakaalam kung ano ang mga naganap sa lugar na ito. Dagdag niya pa habang nagpapakawala na ng malakas na aura, na nang makabalik siya na nakuha na ang pamanang ito ay kayang-kaya na niya na mapangibabawan ang Huangfu Shenzong sect at walang kahit sino ang may kakayahan na pigilan siya. At kasabay nun ay inatake na nito si Tanyon gamit ang kanyang teknik na tinatawag niyang 10,000 Blood Demon Arrow, habang sinasabi niya na ipapadala niya na ito ngayon sa impyerno. Sa kabilang banda mabilis naman na dumating ang Demon Ape sa ating bida na sinasabihan niya na mag-ingat ito. At pagkatapos ay inangat na ni Tanyon ang kanyang isang kamay para maghanda na ng teknik na gagamitin niya pang salag sa atake nito na tinatawag niyang Shield Domain, na kung saan agad ito na pumalibot sa kanilang dalawa ng Demon Ape at mabilis din na napawalang bisa ang madaming atake ng hangal, at nang masaksihan ito ng Demon Ape ay labis niya ito na ikinatuwa at pinuri ang kanyang lord sa pagsasabi na talagang makapangyarihan ito. Subalit paglingon niya ay nakita niya na biglang napaubo ang ating bida ng may kasamang dugo, kaya naman nabahala ito at agad niya na tinanong si Tanyon kung ano ang nangyayari dito. Sinabihan naman ito ng ating bida na huwag na mag-alala dahil makakaya niya pa naman, ngunit sa isip-isip niya na ang kapangyarihan na nasa kanyang katawan ay halos nanghihina na. Kaya naman napapatanong na lang siya sa kanyang sarili na dito na ba sa lugar na ito ngayon siya na mamamatay. Samantala, pinagtatawa na naman ito ni Wang Futong nang makita niya na nanghihina na ito, at sarkastiko niyang sinabi na gusto niyang makita kung hanggang kailan ni Tanyon ito na matatagalan pagkatapos nito maubusan ng lakas sa mga nangyaring labanan. At kasabay nun ay umatake na ulit ito sa pangalawang pagkakataon gamit ulit ang kanyang teknik na 10,000 Blood Demon Arrow. Kung saan sinangga ulit ito ng Shield Domain ng ating bida, ngunit makikita na halos hindi na nito kinakaya ang atake ni Wang Futong dahil sa pagkakaroon na nito ng mga malalaking lamat. Kaya naman nagsaad na ang Demon Ape kay Tanyon na hindi na nito kailangan pa na patatagin pa ang Shield Domain nito, at sinabi niya na umalis na lang ito at pipigilan niya ang demonyong ito ng pansamantala. Subalit pagkatapos niya sabihin yun ay kasabay nun ay ang tuluyang pagkasira ng Shield Domain ng ating bida, kaya naman nang makita ito ng Demon Ape ay nakaramdam na ito ng matinding pagkabahala. At maya-maya pa ay mabilis nang pasugod sa kanila ang hangal na si Wang Futong, habang pinagtatawanan niya si Tanyon ng malakas at sinasabi niya na ipapadala niya na ito kay kamatayan.
Subalit bago pa ito tuluyang makalapit sa ating bida ay biglang sumulpot sa kanyang likuran si Liang Qing na paatake na sa kanya, habang sinasabi nito kay Wang Futong na ito mismo ang ipapadala niya kay kamatayan. At nang makita ito ng hangal ay malaking tanong sa kanyang isipan kung bakit nakarating ito sa lugar na ito. Habang ang Demon Ape naman ay nakita ito na magandang pagkakataon para umatake, kaya naman naghanda na ito ng kanyang teknik na tinatawag niyang stick down shape. At ilang saglit lang ay sabay na nga ito na umatake sa hangal na matagumpay naman nilang dalawa na napatama dito. Nalabis ikinatuwa ng mga ito sa pag-aakalang napuruhan talaga nila si Wang Futong, subalit kasabay nun ay maririnig nila ang malakas na pagtawa ng hangal at sinasabi niya sa mga ito na gusto ba nila siya na patayin sa pamamagitan lang ng mga mababa nitong cultivation base. At sabay na inangat nito ang kanyang dalawang kamay sa harap ng Demon Ape at ni Liang Qin habang naglalabas ng kanyang kapangyarihan dito, na agad niya namang ipinang-atake sa dalawang ito na dahilan ng pagtilapon ng mga ito pabagsak sa kalupaan. Lumagapak na nga ang mga ito sa mismong tabi pa ng ating bida, na nagsanhi ng pagsuka ng mga ito ng dugo kaya naman napapasabi na lang ang Demon Ape na sobrang lakas nito. Nagagalak naman ang hangal na ito sa pagsasama-sama ng mga tatlong ito sa lugar na ito, at sinabi niya na kukunin niya itong pagkakataon para pagsabay-sabayin ang pagpatay sa mga ito. Subalit nagulat siya nang maramdaman niyang nanginginig ang kanyang buong katawan, kaya naman minumura niya na ang Demon Ape at si Liang Qin sa kanyang kaloob-looban, at sinasabi niya na dahil sa mga ito ay nabalisa ang balanse ng lahat ng dugo sa kanyang katawan, kaya naman hindi niya na ngayon may galaw man lang kahit ang kanyang isang daliri. Dagdag niya pa na aabutin pa siya ng ilang mga oras para ma-refine ang lahat ng dugo at enerhiya ng Thousand-Eyed Demon, upang may ayos ang balanse ng kanyang mga dugo, kaya naman napasabi na lang siya na mukhang pansamantalang maantala ang pagpatay niya sa mga ito. Sa kabilang banda, ay napansin naman agad ng ating bida ang panginginig ng katawan ni Wang Futong, kaya naman naisip niya na mukhang may nangyayaring mali dito. Nagpanggap naman ang hangal na si Wang Futong upang hindi mahalata ng mga ito ang nangyayaring mali sa kanya, sa pamamagitan ng pagyayabang na pagsasabi kay Liang Qin na hindi na siya yung tao na tulad ng dati kaya hindi ng mga ito magagawang mapatay siya. Dagdag niya pa na pero siya ang tao na hindi nakakalimot sa kanyang nakaraan, kaya sa mga ginagawa nito ngayon ay hahayaan niya pa din ito na mabuhay at hindi sisisihin sa pag-atake sa kanya. Sinabi din niya na ngunit isa itong walang kwentang babae, pero ang katawan nito ay hindi na din masama kaya namimiss niya ang lasa nito. At nang marinig ito ni Liang Qing ay nagblanko na ang ekspresyon nito at nanginginig na sa sobrang galit dito, at sinabi niya na wag ito managinip ng gising dahil simula nung araw na ibinigay siya nito kay Merong Kun ay sumumpa siya sa kalangitan na kahit ano ang mangyari ay papatayin niya ito. Dagdag niya pa na kahit ibenta niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo at mahulog sa impyerno ng magpakailanman, ay handa siya na pagbayaran ito hanggat sa magagawa niya ito na mapatay ngayon. Labis naman na nagalit ang hangal na ito sa mga matinding sinabi ni Liang Qin, at sa isip-isip niya na ang babaeng ito ay mukhang hindi na makikinig pa sa kanya. Samantala, seryoso namang tinanong ng ating bida si Liang Qin kung handa ba talaga ito na gawin ang lahat para lang mapatay si Wang Futong, kahit pa ang magiging kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Agad naman itong sinang-ayunan ni Liang Qin, at sinabi niya kay Tan Yun na alam niya na hindi lang ito basta-bastang ordinaryong tao, kaya kung magagawa siya na tulungan ito na mapatay si Wang Futong ay handa niyang gawin ang lahat ng mga gusto nito. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento. Nagsisimula pa lang ang ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na huwag mag-skip ng ads dahil malaking tulong na ito sa ating channel. At kung gusto mo naman magbigay ng malalim na suporta ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba, para ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga Emperor. Nagmungkahi naman ang ating bida na nawala na ang kanyang lakas ngayon kaya hindi na niya magagawang lumaban pa. Ngunit sa sandaling ito ay inaabsorb pa din ni Wang Futong ang kapangyarihan ng dugo at laman ng Thousand-Eyed Demon, kaya ang katawan nito ay pansamantala niya na hindi may galaw. At ang enerhiya din nito sa kanyang katawan ay hindi matatag, kaya naman ito ang tamang pagkakataon upang mapatay na ito. Sarkastiko namang tumawa ang hangal na ito nang marinig niya ang mga sinabi ni Tan Yun, at sinabi niya na hindi niya inaasahan na makikita pa nito ang totoong kalagayan niya ngayon, ngunit kahit hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan ay hindi nito magagawa na mapatay siya.
Subalit sa isip-isip niya ay minumura niya na ang ating bida, at nababahala ito sa loob-loob niya na kung meron ba talagang alam na paraan si Tanyon upang magawa nito na mapatay siya. Sa kabilang banda, ay hinihiling naman na ni Liang Qin sa ating bida na sabihin na sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin para mapatay na ang hangal na si Wang Futong. Pumayag naman na dito ang ating bida at may kinuha ito na isang artifact sa kanyang likuran, at sinabi niya dito na meron siyang yin and yang ruler, at hanggat may pasok ni Liang Qin ito sa katawan ni Wang Futong ay masisira na ang balanse na nasa katawan nito. At pagkatapos ay wala na itong dapat pang gawin dahil sa oras na mailagay na nito ang ruler ay iyon na ang magiging kamatayan ng hangal na ito. At bago niya pa ito na ibigay ay muli niya na ipinaalala dito na may kapalit ito na kailangan nito na pagbayaran pagkatapos nito gamitin ang artifact na ito. Pasigaw naman ito na sinagot ni Liang Qin na kagaya ng sinabi niya na hanggat mapapatay niya si Wang Futong ay hindi siya natatakot sa magiging kabayaran nito. Kaya naman sinabihan niya na si Tanyon na sabihin na agad sa kanya ng diretsuhan kung ano talaga ang magiging kapalit nito. Pinaliwanag naman na ito ng ating bida na ang yin and yang ruler ay wala naman talagang espesyal dito, ngunit may daladala ito na powerful force na kayang baliktarin ang yin and yang, kaya kung gagamitin ito ng walang pahintulot ay ang katawan o ang kaluluwa ng gagamit nito ay mawawasak at hindi na kailanman na makaka-recover pa. At pagkatapos ay iniabot na ito ni Tanyon dito, habang sinabihan niya pa ito na pag-isipan muna ito ng mabuti. Subalit kinuha na agad ito ni Liang Qin nang walang kahit anong pag-aalinlangan, at seryoso niyang sinabi na hindi niya na ito kailangan na pag-isipan pa. At kasabay nun ay naglakad na ito patungo kay Wang Futong, habang sinasabi niya na ang motibasyon niya lang naman ngayon upang mabuhay pa ay ang mapatay ito, kaya kapag namatay na ito ay wala na siyang kinakatakutan na kahit ano pa ang mangyari sa kanyang buhay. At kahit mawasak ang kanyang kaluluwa at hindi na kailanman makarecover pa ay wala siyang kahit anong pagsisisihan dito. Napabuntong hininga na lang naman ang ating bida sa kanyang mga narinig, at sinasabi niya na isang tao na naman ang sobrang nasaktan sa labis na pagmamahal. Nag-aalala naman ang Demon Ape sa maaaring mangyari dito, kaya naman sinabi niya kay Tanyon na si Liang Qin ay masyadong nakakaawa, at kung mapapatay talaga nito si Wang Futong ay maituturing na ito na kanilang tagapagligtas, kaya naman tinanong niya na si Tanyon na baka makahanap sila ng paraan para maligtas ang buhay nito, at kung hindi naman ito maaari ay kahit maligtas man lang ang kaluluwa nito na hindi tuluyang mawasak. Sinagot naman ito ng ating bida na kahit papaano ay meron namang isang solusyon para mailigtas ang kaluluwa nito, ngunit kailangan nila maghintay ng tamang oras at ngayon ay hindi pa sila maaaring kumilos ng padalos-dalos. Samantala, mayabang na nagsaad ang hangal na ito kay Liang Qin habang nagpapakawala na ng malakas na blood aura, na huwag nang magpanggap pa ito na tanga sa kanyang harapan, dahil walang kahit sino sa mga ito ang magagawang makatakas pa sa kanya. Nakaramdam naman ng matinding takot si Liang Qin sa pinapakawalang masamang aura ni Wang Futong, kaya naman sa hindi inaasahan ay bahagya ito na napaatras. Subalit bago pa ito na magpatuloy sa pag-atras, ay pasigaw na itong sinabihan ng ating bida na magmadali na ito na umakyat at ipasok na ang yin and yang ruler sa katawan nito, dahil hindi pa din ito ngayon magawa na makagalaw ng pansamantala. Dagdag niya pa na ilang sandali na lang ay makukumpleto na ni Wang Futong ang pag-absorb sa laman at blood energy ng Thousand-Eyed Demon, at kung hindi pa niya ito gagawin ngayon ay magiging huli na ang lahat upang magawa na mapatay ito. At nang marinig ito ni Liang Qin ay labis na nabahala ito, kaya naman nawala na ang kanyang matinding takot at bumalik na dito ang determinasyon sa kanyang sarili, at pagkatapos ay agad-agad na ito na lumipad pataas para atakihin na si Wang Futong, habang sinisigaw niya na dapat na ito ngayon na mamatay. Mayabang naman na sinabi ng hangal na ito na kung ano naman ang walang kwentang bagay ang hawak-hawak nito, at wala man lang siya na nararamdaman na kahit ano dito kaya imposible na magawa nito na masaktan siya. Subalit kasabay nun ay mabilis na tumama sa kanyang dibdib ang yin and yang ruler na minamaliit niya, at nang maramdaman na niya ito ay labis ito na nabahala, dahil nakikita niya na mabilis na unti-unting inaabsorb ng yin and yang ruler ang kanyang enerhiya, kaya naman napapatanong na lang siya kung ano bang klaseng bagay ito, at kung bakit mabilis na nawawala ang kanyang enerhiya. Naging emosyonal naman si Liang Qin habang patuloy niya pa din inaabsorb ang enerhiya nito, at sinasabi niya na sa wakas ay mamamatay na din ito. Hirap na naman na ang hangal na ito dahil unti-unti nang nauubos ang kanyang enerhiya,
Kaya naman wala na siyang magawa kundi ipaalala na lang kay Liang Qin na dati silang masayang mag-couple noon, na nagbabaka sakali ito na baka tumigil si Liang Qin sa ginagawa nito kung maririnig niya ito. Subalit nagkakamali ito dahil pinagtawanan lang siya ni Liang Qin, at pag-alit na tinanong ito kung alam ba talaga nito ang totoo na masayang couple, dahil nung araw na ibinigay siya nito kay Merong Kun ay hindi nito naalala na isa silang masayang mag-couple ng mga oras na yon. Pinagpatuloy pa din naman ng hangal na ito ang pang-uuto kay Liang Qin sa pamamagitan ng paghawak niya sa mukha nito, habang inaamin na kasalanan niya talaga ito. Ngunit sobra pa din sila na nagmahalan noon, at ngayon na malapit na siyang maging pinakamalakas ay dapat tulungan siya nito at huwag saktan. Subalit hindi nagpauto dito si Liang Qin at sa halip ay mas idiniin pa nito ang yin and yang ruler sa katawan ni Wang Futong, habang sinasabi na ibinigay siya nito sa ibang tao nang dahil lang sa matinding puot, at sa ganitong paraan ay gagawin niya din ito dahil handa siya na sunugin ang kanyang kaluluwa nang dahil din sa matinding puot. At kasabay nun ay mas lalo niya pa nga na idiniin ito sa katawan ng hangal, habang sinasabi niya na dapat na ito ngayon na mamatay, na dahilan ng unti-unti ng paglalaho ng katawan at ng kaluluwa nito dahil nagsimula na ito na i-absorb ng yin and yang. At maya-maya lang ay tuluyan nang naglaho ito na parang bula, at kasabay nun ay unti-unti na din na ina-absorb ng yin and yang ang katawan at ang kaluluwa ni Liang Qin. Kaya naman sinabihan na ng Demon Ape ang ating bida na si Liang Qin ay na-stuck na sa vortex at pag nagpatuloy ito ay tuluyan na din na mawawasak ang kaluluwa nito. At kung hindi pa ito tutulungan ngayon ni Tanyon ay magiging huli na ang lahat para dito. Nagmungkahi naman ang ating bida na ang Yin Pole ay ginawa ang Yang habang ang Yang Pole naman ay ginawa ang Yin, at sa sandaling bumukas na ang vortex ng Yin and Yang ay magsisimula na ito na mawala, at doon lang ito na magiging balanse, at pag naganap na yun ay ito lang ang pagkakataon nila na mailigtas si Liang Qin. At pagkatapos ay sinabihan niya ang Demon Ape na magsimula na mag-focus, at kapag inutos na niya ay agad-agad nito na ibato ang kanyang sandata sa pinakagitna ng vortex at kuhanin agad ang kaluluwa nito. Agad naman itong sinunod ng Demon Ape at inihanda na niya ang kanyang sandata na ibabato niya dito. Sa isip-isip naman ni Tanyon na kasalanan niya ito kaya dapat niya bigyan ng isa pang pagkakataon si Liang Qin, dagdag niya pa na mabuhay man ito o hindi ay nakadepende na ito sa magiging desisyon nito. Maya-maya pa ay nabuo na nga ang formation ng Yin and Yang, at nang makita ito ni Tanyon ay agad niyang sinabihan ng Demon Ape na oras na para gawin na ito. Kaya naman agad-agad na naibinato nito ang kanyang sandata patungo dito, na matagumpay niya namang nagawa, na dahilan ng pagkakaroon ng maraming lamat nito. At ilang sandali lang ay tuluyan na nga ito na nawasak kung saan lumabas dito ang kaluluwa na lang ni Liang Qin. At pagkatapos ay nagpalutang-lutan ito sa ere habang wala pa ding malay. Kaya naman agad na pumustura ang ating bida, at tinatawag niya si Liang Qin at sinasabi dito na si Wang Futong ay patay na ngayon, kaya nagawa na nito ang kanyang paghihiganti, at sabay na inutusan nito na magmadali nang bumalik dito. Matagumpay naman ito na nagawa ni Tanyon, nang sinimulan na nito na imulat ang kanyang mga mata sa kadahilanang narinig niya ang mga sinabi ng ating bida. Nilapitan naman ito ng Demon Ape at masayang sinabi niya dito na namatay na ito, pero salamat sa kanyang Lord dahil ang kaluluwa niya ay nagawa nitong mailigtas. Mayabang pang sinabi nito na sa naging proseso ay may malaki din siya na naiambag, pero hindi na nito kailangan pa na magpasalamat sa kanya ng lubusan. Subalit hindi siya inintindi ni Liang Qin at sa halip ay dinaanan lang siya nito, at agad na lumapit sa ating bida at nakangiting lumuhod sa harap nito. Habang nagsasaad ng lubos na pasasalamat sa tulong nito para sa kanyang paghihiganti, dagdag niya pa na ngayon ay iniligtas na naman siya ulit nito ay hindi niya na talaga alam kung paano niya ito magagawang mabayaran, at nang marinig ito ng Demon Ape ay napapasabi na lang ito na paano naman siya. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!